nasa kalagayan ng may asawa, tayong lahat, we will be reminded as well, mga kapatid, na meron pong mga bagay na maaaring maging daan ng dyablo sa buhay ng mag-asawa. Kasi tignan ninyo ang isa, sabi ni Pablo dun sa 5:8 ng kanyang sulat kay Timoteo, ang hindi nagkakandili ng sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Kaya kailangan alam natin na meron tayong pananagutan na kandiliin yung ating sariling sangbahayan. Kapag ka ikaw ay nag-asawa, pumasok ka dyan sa estado na ganyan, meron kang dapat na pananagutan at responsibilidad na tinitignan mo. Mga nakapaloob na mga bagay na dapat natin po na ma-sustain, or else yan ay magiging daan para makapasok ang kaaway. O kaya eto, sige, pakinggan muna natin ang diskurso na ito ng kapatid na Eli. Bakit labag sa kalooban ng Diyos ang magpasimula ng isang relasyon ng lalaki at babaeng lingkod ng Diyos na di pa nakahanda? Pakinggan nyo ang sinasabi sa Lucas 14:28. Ganito nakasulat. Sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muog ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos. Baka kung mailagay na niya ang patibayan at hindi matapos, ang lahat ng mga makakita ay magpasimulang siya'y libakin. Nasabihin, nagpasimula ang taong ito na magtayo at hindi na kayang tapusin. O aling hari na kung sasalubong sa pakikidigma sa ibang hari, ay hindi muna uupo at sasangguni kung makahaharap siya na may 10,000 sa dumarating na laban sa kanya na may 20,000. O kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay magsusugo siya ng isang sugo at hihilingin ang mga kailangan sa pagkakasundo. Doon sa mga binasang talata, nagpapakita yon, mga kapatid, ng karunungan ng Diyos na itinuturo ni Kristo. Ang nagtuturo nito ang Panginoong Hesukristo na kung ikaw ang wika magtatayo ng isang muog, ay hindi ka ba muna uupo at tatayahin mo ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos? Kasi pag inumpisahan mo na at wala ka naman pangtapos, masisira na mula dun sa pundasyon at hindi na matutuloy, mababaliwala ang gagawin mo. Ito, mga kapatid, muog lang. Muog lang. Bakit ko sinasabing muog lang? Ano lang yan mga kahoy, simento, etc. Pero yung pamilya na itatayo ng isang magpapasimula ng pakikipagrelasyon, mas mahalaga yung kaysa sa lahat ng muog. Ang isang kaluluwa kasi ay mahalaga kaysa sa buong sanlibutan. Sabi ng Panginoong Hesus, anong mapapakinabang ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? So hindi katumbas ng buhay ang buong sanlibutan. Napakahalaga sa Diyos ng buhay. Buhay ng isang bata, buhay ng 2 mag-asawa, ang buhay ng iyong magiging mga anak, mahalaga sa Diyos yun. Kaya kung yung muog lang na itatayo, kailangan mong maghanda, magkaroon ka ng pagtaya o pag-estimate. Lalo naman pagka ang uumpisahan mo ay isang relasyon kung saan magmumula ang isang buhay. Tandaan nyo, pagka ang babae at lalaki nagsama, pasimula yan ng isang mahalagang buhay, ayon sa Biblia.
Mahalaga yung buhay, kaya yun ay dapat na paghandaan. Ang isang anak na ibibigay ng Diyos sa isang mag-asawa ay mahalaga kaysa sa buong sanlibutan. Kung ikaw ay mag-uumpisa ng isang relasyon, kung hindi ka nakahanda, labag yun sa kalooban ng Diyos. Labag yun. Basahin natin ang 29:18-19. At sininta ni Jacob si Raquel, at kanyang sinabi, paglilingkuran kitang 7 taon dahil kay Raquel na iyong anak na bunso. At sinabi ni Laban, magaling ang ibigay ko siya sa iyo kaysa ibigay ko sa iba, matira ka sa akin. Pumayag si Laban, 7 taon akong maglilingkod sa iyo para sa iyong anak na bunso na si Raquel. Nakita nyo mga kapatid, gaanong paghahanda ang ginawa ni Jacob para maging marapat siyang mag-asawa sa kanyang minamahal. 7 taon. Yung paghahanda, hindi nagagawa yun sa isang araw eh. Nasa pangalawang araw na nagkita, nagmutil na. Pag ganon, alanganin yun mga kapatid. Hindi ka mahal nun lalaki. Bakit? Wala naman ipinangangahas ng liligaw eh. Hindi ka mahal talaga niyan. Ang talagang pagmamahal, yung pagmamahal na sa pagsasama ninyo, hindi ka pahihirapan. Hindi ka mangungutang. Hindi ka mamamalimos para may maipakain ka sa anak mo. Kung talagang mahal ka nung iyong sinasabing nanliligaw sa'yo, sabi mo sa kanya, gumaya ka kay Jacob, 7 taon. Maglilingkod ako ng 7 taon sa'yo para sa iyong anak na bunso. Ang nangyari ay hindi ibinigay ni Laban. Pagkatapos ng 7 taon, ang ibinigay si Leah, yung hindi niya mahal. Nalasing si Jacob, nilasing muna siya ni Laban. Nung ibigay na yung babae, sinipingan niya, nalasing siya. Akala niya si Raquel. Kaya nung kinabukasan, hinarap niya si Laban. Bakit ikaw si Leah ang binigay mo? Ang gusto ko kay si Raquel. Ang sabi naman ni Laban, hindi kasi namin kaugalian na ibigay yung bunso bago yung panganay. Kaya panganay muna binigay ko sa'yo. Kung gusto mo maglingkod ka pa uli sa akin. Ano ang nangyari? Basahin natin ang 21 hanggang 28. At sinabi ni Jacob kay Laban, ibigay mo sa akin ang aking asawa, sapagkat naganap na ang aking mga araw upang ako'y sumiping sa kanya. At pinisa ni Laban ang lahat ng tao roon at siya'y gumawa ng isang piging. At nangyari ng kinagabihan na kanyang kinuha si Leah na kanyang anak at dinala niya kay Jacob at siya'y sumiping sa kanya. At sa kanyang anak na kay Leah ay ibinigay na pinakaalilang babae ang kanyang alilang si Silpa. At nangyari na sa kinaumagahan, narito't si Leah at kanyang sinabi kay Laban, ano itong ginawa mo sa akin? Hindi ba kita pinaglingkuran dahil kay Raquel? Bakit mo nga ako dinaya? At sinabi ni Laban, hindi ginagawa ang ganyan dito sa aming dako, na ibinibigay ang bunso bago ang panganay. Tapusin mo ang kanyang sanglinggo, at ibibigay rin naman namin sa iyo ang isa, dahil sa paglilingkod na gagawin mong 7 taon pa sa akin. Ayon, nadaya siya ni Laban, 7 taon pa. Nakita nyo mga kapatid, 7 taon na siya naghanda. Katapusan ng 7 taon, ang sabi niya doon sa 21, ulitin mo nga sis Luz. At sinabi ni Jacob kay Laban, ibigay mo sa akin ang aking asawa, sapagkat naganap na ang aking mga araw upang ako'y sumiping sa kanya. Nakita nyo, 7 taon, no touch. 7 taon siya naglingkod. Nung pagkatapos ng 7 taon, bigay mo na sa akin ang asawa ko para ako'y sumiping na sa kanya. Makita nyo ngayon? Ngayon, unang araw nagkita nagmutil na
Ito 7 taon bago siya sisiping. Ibig sabihin, samantalang may kasunduan at may unawaan sila ni Raquel at may kasunduan sa kanyang magulang, walang pagsisiping na nangyayari sa magkatipan. Ngayon may nangyari po sa amin. Ba't ganun? Ibig sabihin, nagpapakasubo ng hindi nakahanda, walang tamang pagkakilala sa aral. Kasunduan pa lang, may siping na. Maghintay kayo ng panahon gaya ni Jose. Alam nyo kung talagang mahal mo ang isang babae o mahal mo ang isang lalaki, basahin natin ang 29:20. At naglingkod si Jacob dahil kay Raquel na 7 taon, at sa kanya'y naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig na taglay niya sa kanya. Kita nyo? Yung 7 taon, ilang araw lang yun. Na para sa kanya, ilang araw lang. Pagkamahal ka talaga ng lalaki, maghihintay yan. At yung 7 taon, parang ilang araw lang yon para sa paghintay niya. Pero pag sasabihin sa'yo ng lalaki, 1 linggo pa lang kayong mag-on na meron kayong MU. Meron kayong MU o mutual understanding, 1 linggo pa lang, gusto nang makuha pagkababae mo kung ako ikaw. At kung merong kang sense of Christianity o kaya merong kang sense ng pagkatakot sa Diyos at naniniwala ka sa kanyang aral, hindi ka papatol sa lalaking ganyan. Bakit? Hindi yan ang matatag na mapapangasawa mo. Hindi nga nakahanda Ni wala pang sakripisyong dinadaanan, gusto makuha ka na agad Hindi ka talagang mahal niyan. Makikita mo yung nagmamahal kung kagaya ni Jacob na 7 taon ang nakalipas na parang ilang araw lang dahil sa pag-ibig na taglay niya kay Raquel. At dun sa 7 taon na yon, iginalang niya si Raquel. Hindi siya nanyansing, hindi siya nanghipo, o hindi niya ni-rape. Kahit may unawaan na sila ni Laban na ama ni Raquel. Gaya rin ni Maria. Pakinggan nyo ang 1:30-34 ng Lucas. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghahari sa angka ni Jacob magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian." At sinabi ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki?" Ayon, paanong mangyayari yan? Hindi naman ako nakakakilala ng lalaki. Ibig sabihin, meron na silang mutual understanding ni Jose bago siya kinausap nung anghel na maglilihi ka hindi siya nakakakilala ng lalaki. Ibig sabihin, walang lalaking humihipo sa kanya kahit meron na silang kasunduan ni Jose. Ganon ang marangal at banal na pakikipagkasundo sa isang lingkod ng Diyos. Magkasundo kayo na kayo'y magsisiping lang pagkakasal na kayo. Yan ang ipaglaban nyo, mga kapatid na babaeng mga dalaga. Magsisiping lang kayo pagkakasal na kayo para walang posibilidad na iiwan ka. Kasi pag isinuko mo na agad ang bandera ng bataan at natikman ka na nung lalaki at merong siyang hindi nagustuhan sa'yo, hindi pa kayo kasal, pwede kang iwan yan. Hahabol-habol ka ngayon. Pagka ganyan, mga kapatid, ang lalaki na tatakutin ka, gusto agad makuha yung pagkababae mo, walang galang sa aral, wala pang galang sa'yo, hindi ka tiwa-tiwalang mapangasawa mo yan. Lalo na hindi pa nakahanda, ni wala kang ang hanap buhay, ni wala kang ang pagkukuhanan. Kung sakaling magkarelasyon kahit mabuntis, ni wala ka nga pampanganak, pambayad sa hilot. Ang lakas ng loob mo. Hindi tunay na pagmamahal yan.
Ang tawag ng iba dyan, init ng katawan. Kasi kung tunay na pagmamahal yan, paghahandaan mo yan. At yun talagang nagmamahal, mga kapatid. Hindi pwedeng tatlo sabay-sabay. Hindi. Pagmahal ka talaga, isa ka lang, walang iba. Makakita man ang mas maganda sa'yo, ikaw pa rin ang mahal. Yun ang talagang pagmamahal eh. Meron mang iba pa na aale-alembong, hindi niya papansinin yun. Ganun ang talagang pagmamahal. Maniwala kayo sa sinasabi ko dahil yun ang totoo. Na pag ang isang tao mahal mo, ayaw mo sa iba, siya lang ang mahal mo. Sabihin pag nagmamahal ka, yun lang naman ang gusto mo kahit mayroon pang magandang iba, yun ang gusto mo. Kung inyong maiintindihan ng mensahe ng ating pinag-aaralan, mga kapatid, si Maria, engaged sila ni Jose. Tawag nga nung anghel sa kanya, asawa na niya si Jose. Tawag ni nung anghel kay Jose, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa. Engaged lang sila, asawa na sila sa harap ng Diyos eh. Pero sabi ni Maria, paano ako mabubuntis wala naman akong kilalang lalaki? Ang ibig sabihin ng nakikilalang lalaki, ibig sabihin walang nakakasiping pa sa kanya. Kasi kilala naman niya talaga si Jose. Nobyo niya na nga eh. Pero hindi niya nakikilala sa punto na hindi pa sila nagsisiping. Ganon. Kasi pagka nobyo pa lang, hindi pa talaga mag-asawa, hindi pa kasal, paligal, papatak yan po sa pakikiapid mga kapatid. Pakinggan nyo sa 7:1 hanggang 2 ng unang Korinto. At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae. Mabuti sa lalaki, huwag hihipo sa babae. Pero anong sabi ni Pablo? Datapwat, dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa, at bawat babae ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa. Mabuti sa lalaki, huwag humipo sa babae. Pero dahil sa mga pakikiapid, dapat ang lalaki may sariling asawa. Ang babae rin ganun. May sariling asawa. Ano ibig sabihin? Pagka hindi pa kayo kasal, hindi pa kayo nakatali, hindi pa opisyal ang pagkakatali sa inyo, nagsisiping na kayo, pakikiapid ang tawag ng Biblia ron. Pakikiapid at karumihan. Kaya natin sinususpindi ang ganyan mga kapatid. Na mga relasyon na palihim-lihim sa isang tabi, lalo na pagka manggagawa. Huwag kayong kukonsinti ng mga manggagawa. Pumapatak yun sa pakikiapid kasi kung hindi mo naman talaga sariling asawa, hindi pa opisyal, yun ang tinatawag ni Pablo na pakikiapid. Mabuti para wag kang makiapid, wag kang humipo sa babae. Mabuti ang lalaki, wag humipo sa babae. Datapot dahil sa pakikiapid, pagka humihipo ka, hindi mo naman pala sariling asawa, pakikiapid yun. Sabi sa Biblia, datapot dahil sa pakikiapid, ang bawat lalaki magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ang bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa, sabi ng Biblia. Kaya mga kapatid, sa Biblia, kung Biblia ating pagbabatayan, habang hindi pa talagang opisyal na nakatali kayo, dapat huwag kang hihipo sa babae. Kahit na kayo ay opisyaling magnobyo at magnobya, gaya ni Jose at ni Maria, talagang sila'y magnobyo at magnobya. Nagkakaunawaan na sila ang magiging mag-asawa. Pero until such time na sabihan ng anghel si Maria na mabubuntis ka, sabi ni Maria, paano mangyayari? Wala naman akong nakikilalang lalaki. Sabi ni Maria. Ibig sabihin, may nobyo siya pero walang nangyayaring sexual relation sa kanila. Ganon ang malinis na pakikipagrelasyon. At kung ikaw ay talagang Kristiyana at isa kang Kristiyano, igalang mo itong kaparaanan ng Diyos. Pagka may nararamdaman kayo, ang kailangan magpigil sa sarili. 2:11 ng Tito, ganito nakasulat. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan
ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Kailangan magpigil. Yan naman, hindi naman sa dalagat binata lang aral eh. Aral yan sa lahat ng naghihintay ng pagbabalik ni Kristo. Marapat tayong mabuhay na may pagpipigil. Ano yung pagpipigil? Ibig sabihin, kung may asawa ka, magpipigil ka sa tukso. May nakita kang ibang babae, wala yung asawa mo, nasa abroad ka, kailangan magpigil tayo. Pagtanggi natin sa kalikuan at kahalayan ng sanlibutan, marapat na mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito, na hintayin yaong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Samantalang hinihintay natin ang pagbabalik ni Kristo, kailangan mabuhay tayong may pagpipigil. Talagang dumarating sa tao yung nararamdaman ng laman, mga kapatid. Pero may asawa, dapat magpigil. Binata, dapat magpigil. Dalaga, dapat magpigil. Kabataan, dapat magpigil. Bading, dapat magpigil. Tomboy, dapat magpigil. Kailangan ng pagpipigil para makatipid sa kasalanan. Ngayon, ang sabi sa Biblia, kung hindi makapigil, ano ang sabi ng batas ng Diyos? Pakinggan nyo, 7:9 ng unang Korinto. Ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mangagningas ang pita. Kung hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa. Utos ang pagpipigil. Pero kung hindi na makakapigil, mag-asawa ka na. Kaya lang, mag-aasawa ka ayon sa paraan ng Diyos. Maghahanda ka muna. Titiyakin mo muna na may papakain ka sa mapapangasawa mo, sa magiging anak mo, may matitirhan kayo. Ang batas, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa, ang dalaway magiging isang laman. So you will live an independent life. Hindi ka dependent sa magulang mo na makikitira ka sa biyenan mo. Kaya ihahanda mo lahat yon. Pag hindi ka nakahanda, hindi pinapahintulot ng Diyos yan. Ang paraan ng Diyos, maghanda kayo. Ang paghahanda, hindi lang sa nasa edad ka na, hindi ganon. Kailangan nakahanda ka physically, mentally, spiritually, nakahanda ka. Na mag-aasawa ka, kailangan wala kang sakit. No? Na nakakahawa. Baka may sakit ka nakakahawa, yahawan pa yung asawa mo't anak mo. Sabihin ng iba, pagka hindi na makapigil, Brad Eli, mag-asawa, sabi, paano naman kami, mga bading at saka mga badong? Ano naman yung pag hindi na kami nakapigil? Di mag-asawa ka. Kung hindi ka naman pwedeng mag-asawa dahil ayaw mo at bading ka o kaya badong ka, meron naman pangako ang Diyos doon sa Isayas. Basahin natin, kapatid na Luz, 56:3. At huwag ding magsalita ang taga-ibang lupa na nalakip sa Panginoon na magsasabi, tunay na ihihiwalay ako ng Panginoon sa kanyang bayan. At huwag ding magsabi ang bating, narito ako'y punong kahoy na tuyo. Sabi sa Israel nung araw, pagka ikaw taga-ibang lupa, huwag mong sasabihin ihihiwalay ka ng Diyos. Mahal ng Diyos kahit taga-ibang lupa ka, kahit hindi ka talaga Israelita, binibigyan ng Diyos ng proteksyon yung mga taga-ibang lupang nasama sa Israel. Bawa, mga Ehipsyo, yung mga Moabita na kasama nila sa bayang Israel, binibigyan ng proteksyon ng Diyos. Huwag kang mag-alala na dadating ang araw, ihiwalay ako ng Panginoon sa kanyang bayan dahil taga-ibang lupa ako. Hindi. Basta may takot ka sa Diyos, kahit taga-ibang lupa ka, steady ka lang dyan. At yun namang mga bating, huwag kayong magsabi na, narito, ako'y punong kahoy na tuyo. Bakit? Bating na lalaki, walang anak bakit ka magkakaanak? Hindi naman pwede magkaanak yung bading pagka mag-aasawa ka. Hindi ka naman mag-aasawa dahil ayaw mo ng babae. O kaya naman yung tomboy, hindi rin magkakaanak yon. Para rin yun, tuyong punong kahoy. Bating na lalaki, bating na babae, na hindi pwedeng mag-asawa dahil di naman pwedeng mag-asawa ng
kapwa mo babae, kapwa mo lalaki, kamalian yun sa Diyos. Ay ano ang sabi ng Diyos sa mga bating? Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga bating na nangingili ng aking mga sabat. Sa Israel yan, kasi sa Israel pinangako ng Diyos yan eh. Ganito ang sabi ng Panginoon sa mga bating na nangingili ng aking mga sabat. Yan naman ang ginagamit ng mga sabadista para sabihin, o yan ikaw, dapat nangingili ng sabat. Eh sa panahong Israel kasi yan eh. Ngayon, kung sa panahong Kristiyano mo babasahin yan, dapat ang basa dyan, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga bating na sumusunod sa kautusan ni Kristo. Di ba? Nung panahong kasing Israel, nangingili ng sabat. Eh ngayon, sumusunod sa kautusan ni Kristo. Ang sabi, at pumipili ng mga bagay na nakalulugod sa akin at nag-iingat ng aking tipan. Ano ang sabi ng Diyos sa mga bating? Sila'y bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta ng alaala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki at babae. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparam. Tamo, yung palang mga bating na nagtiis dahil walang mapangasawa, dahil bawal mag-asawa sa kanila ng kapwa lalaki o kapwa babae, bibigyan ko sila sa aking bahay, sa loob ng aking mga kuta ng alaala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki at babae. Kita mo? Okay pala yun, ano? Yung mga badong at saka mga bading, bibigyan ng mas magandang pangalan. Walang hanggang pangalang hindi mapaparam sa kuta at sa loob ng bahay ng Diyos. Mas maganda pwesto mo ron. Sabi kasi ni Kristo, paghahanda ko kayo ng kalalagyan sa bahay ng aking ama, maraming mansion doon. Paghahanda ko kayo ng kalalagyan. Kasama na rin yung mga bading at badong na magtitiis. Mas maganda pwesto mo ron. Siguro, kumbaga sa lote, corner lot yung iyo. No? O kumbaga sa pwesto, commercial pa yung iyo ron. Mas maganda ang pwesto ng mga bading at badong na nagtiis. Ayon. Kasi, talagang magpipigil ka. Kasi yung pagpipigil, pag hindi na mapigil, mag-aasawa, hindi ka pwedeng mag-asawa. O, kasi badong ka o bading ka. Kaya, mas malaki naman ang ganti mo sa langit. Ngayon, ano ang marapat na maganap bago magsama sa laman ang magkatipang lalaki at babae? Bago payagang magsama sa laman ang magkatipan na nakahanda na, nagkasundo na, nakahanda na, lalaki at babae, ano ang dapat na mangyari bago magsama? Pakinggan nyo sa 7:2 ng Roma. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Datapwat kung ang asawa ay mamatay, ay kalagna sa kautusan ng asawa. Nakita nyo Kaya? mga kapatid? Kailangan bago mangyari yun, may tali na. Kailangan bago ka pumayag babae, may tali na. Bakit? Lalaki man, bago ka pumayag na mangyari yun, nakatali na kayo. Bakit? Mamaya, hindi pa kayo nakatali, wawala yan, magwawala. Bawa, hindi ka masyadong nakursunadahan, naamo yung hininga mo, mabaho pala. O kaya naamo yung anghit mo, no? Masigurado na yung nakatali na kayo. Hindi kanya na pwedeng iwan, may tali na kayo ng kautusan. At yung tali ng kautusan ng Diyos, makapangyarihan yon mga kapatid. Bakit? Yung salita ng Diyos, gumagawa yun eh. Di ba? Yun ang gumawa ng langit at lupa, yung salita ng Diyos eh. Pag yung salita ng Diyos ang nagtali sa inyo, magagawa nun na kahit hindi mo masyadong mahal, mapamahal sa'yo. Di ba? At kahit hindi ka masyadong mahal, mapapamahal ka sa Kanya. Magagawa ng salita ng Diyos yun. Una kung sumasampalataya kayo pareho, sapagkat ang salita ng Diyos gumagawa sa sumasampalataya. Pakinggan nyo sa 2:13 ng unang Tesalonica. At dahil naman dito, kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatwidbagay ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao,
kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Kita nyo mga kapatid, yung salita ng Diyos, gumagawa yan eh. Magagawa niyang mapamahal sa'yo ang asawa mo. Magagawa niyang mahalin ka ng iyong asawa. Kasi gumagawa yung salita ng Diyos sa sumasampalataya. Tandaan nyo, ang salita ng Diyos ang gumawa ng langit at lupa. Salita ng Diyos lang ang naglitaw ng mga hayop at mga halaman. Sabi ng Diyos, bukala ng lupa ng mga halaman, ng mga pananim na nagkakabinhi, ng damo, etc., etc. Nagkagayon. Nagagawa ng salita ng Diyos ang universo. Di kaya magawa ng salita ng Diyos kung sumasampalataya kayo na kayo'y magmahalan habang nabubuhay? Ngayon. Kaya, sumampalataya kayo mga kapatid sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, magagawa niya na magkaroon kayo ng isang mabuting